Hi everybody! My name is Mama Mia and I'm a PNG tuber content creator from Twitch. So, yeah, makikisawsaw lang ako. May nakita kasi akong post from different platforms, no? And nung unang beses kong nakita tong post na to, sa taas, ayan, it's from a content creator called It's Stefano. Actually, hindi ko siya kilala. Pero nung nakita ko yung mga content niya, parang, siya pala to. Okay, so bakit ako napapa-comment ngayon? Well, yung post niya, actually, I applaud it. Sabi ko, agree ako sa sinasabi niya. Not really fully knowing kung ano yung context behind this post. So, nung parang medyo dumadaan-daan na sa FYP ko yung reason kung bakit siya nag-post ng ganito, it's pertaining to some content creator din na iba, na apparently ginagaya talaga siya. So, marami na akong napanood na content na about replication, copycat, ano ba yung inspiration. So, hindi rin naman din tayo naiiba as mga content creator sa Twitch. Kasi syempre, may mga kanya-kanya din tayong mga style, may kanya-kanya din tayong mga approach, paano tayo gumawa ng content, paano tayo mag-react. Kasi lahat naman tayo naglalaro. As a Twitch content creator na nasa space ko, sa community, all of us are playing, all of us are gamers. Iba-iba nga lang nilalaro natin, iba-iba lang ang mga genre na nilalaro natin, pero may kanya-kanya kasi tayong style. May mga katulad niya na apparently yung kanyang content is deadpan expression. Kung i-compare dun sa isang content creator na isa yung may anak, yung bata, cute-cute pa naman ng bata, na ang galing-galing nga niya na nagagaya niya yung facial expression ni nitong Stefano. To be clear, hindi lang naman si Stefano yung may deadpan face. Marami naman ding ibang content creators or parang mga actors or mga certain figures na kilala sa deadpan face. I cannot say who, pero one thing's for sure, hindi siya ang original talaga ng deadpan. Pero meron tinangkilik si Stefano because of that. Kasi may certain humor siya or may certain style siya kung paano niya gawin yon. So, ngayon, nabanggit ko yung gaya. We can all say na pangit manggaya. Kasi yung naiisip ko dito is, according sa mga video ng ibang mga tao is, talagang kinokopya talaga siya from the background, from the skit, from the facial expression. Well, given naman na kasi doon sila natutuwa sa facial expressions niya, pati sa music, pati sa theme, parang lahat na ginagaya sa kanya, lahat na parang ganun. Kung yun yung pinagbabasihan ng post ni Stefano na ganito, I do support him. I actually support his take. Wala naman siyang name drop dito, wala naman siyang parang kinall out, wala naman siyang, alam mo yun, wala naman siyang parang pinpoint na certain individual or content creator na ganun ang ginagawa. Pero maraming natamaan kasi nga, natamaan sila. Natamaan sila dun sa post niya. Kung manggagaling sa isang content creator to, parang syempre pinag-isipan mo, nag-isip ka, in-execute mo ng ano yung gusto, sa style na gusto mo. Kumbaga parang may process. Pinagdaanan mo from an idea to a process, tapos execution, tapos posting, publishing, engaging. Tapos syempre may mga ano din, kasi nakikilala ka sa ganyang klaseng content, it's you. That's you. So parang may may masasagasaan talaga kung parang kukunin or parang i-absorb ng ibang tao yung parang pinagdaanan mo in claiming it theirs. Medyo masakit sa pakiramdam yun bilang isang content creator. Parang ano lang din yung mahalin tulad ko to sa exam, school. Pinagdaanan naman natin to lahat. Or pinagdadaanan nyo pa rin? Or pagdadaanan nyo, ewan ko. Tayo nag-aaral tayo, nagre-review, gumagawa tayong reviewer, nagpapakasasa tayo sa gabi, nagre-review kung ano yung exam natin kinabukasan. Talaga may hard work. May hard work na katumbas. And then, pagdating ng exam, merong isang tao, may isang kaklase ka, na, uy, pares naman tayo ng subject na, pares naman, magkaklase naman tayo dito Pakopya naman. Sa tingin nyo, hindi nakakapikon yun. I'd rather see them create something unique instead. Yeah, add some uniqueness to your content creation. Kasi, hindi lang naman lahat ng tao make it big sa pagko-content create, di ba? A lot of people back then, probably, till now, would like to be like Pong TV, would like to be PewDiePie, or somebody else, na content creator din that they idolize. Pero, hindi mo i-imitate ultimo lahat yung ginagawa niya, yung kanyang pananalita, lahat kukunin mo, di ba? Yung parang impersonations, kunwari, si Miss Regine Velasquez, alam naman natin maraming nag-imitate sa kanya. Maraming talagang humahanga sa kanya, maraming gumagaya sa kanya. She's cool with it because siya ang ginagawang parang topic, pero may certain flair of how that comedian
represents himself or herself as Regine Velasquez. So doon na naiba. Hindi yung gumagawa ng Regine Velasquez 2.0 sa pagko-content create as a streamer, as a VTuber, PNGTuber like myself. So, wala akong nakikitang mali dito sa ano niya, sa parang hinaing or post niya. Pero meron lang akong comment bilang nanay doon sa isang parang natamaan doon sa post niya na ang cute-cute ng bata eh. Parang nabibilib naman ako doon sa bata na napanood ko yung content niya. Galing-galing niyang gayahin, ang galing-galing niyang mag-ano. Pero ang feeling ko is sana meron pa ring guardian or the parent should have stepped up. I don't know. It's just my take. Kasi kung kunwari, yung anak ko, si Mori, yung gumagawa ng content na ganun, ako yung nag-video sa kanya, I would shield Mori sa mga comments. If there's a nasty comment about her, syempre, hindi naman lahat natutuwa sa anak mo, hindi naman lahat natutuwa sa content mo, di ba? May mga natutuwa, may mga hindi. So, as a parent, what would I do? I would protect Mori from negativity. Kasi, bata pa lang si Mori, hindi niya alam paano i-handle yon. Hindi niya alam paano i-regulate yung feelings niya. Kasi she's still a kid. Ngayon, ako bilang adult, bilang magulang niya, it is my responsibility and my obligation to shield her from something negative or makakasakit sa kanya. Hindi na dapat manggagaling sa akin kung yung reason kung bakit siya umiiyak. Okay, kung nag-post si It Stefano ng ganyan, kunwari ginagaya ni Morris si It Stefano, idol talaga ni Morris si It Stefano, tapos gumagawa kami ng mga, isasama ko yung sarili ko kasi hindi pwedeng siya lang ang gumagawa. Hindi lang pwedeng anak ko, kasama ako. Ako yung enabler dun eh. Ni-enable kong gawin ng anak ko yung pang-i-imitate. Okay? So, wala, natutuwa yung anak ko, ginagaya niya si Stefano kasi idol siya. Ngayon, ako bilang magulang, bilang adult, nakita ko tong post ni It Stefano, anong gagawin ko? Sisisihin ko ba yung anak ko? Sasabihin ko ba sa anak ko na, galit si Stefano. Siyempre, isipin ng bata, kasalanan ko ba? Ako ba? Ako bang may kasalanan nun? Siyempre, baby girl, hindi. Kasi nga natutuwa ka kay Stefano eh. That's how you portray or show your appreciation and your fondness sa content creator na to. So, parang sa akin, it's definitely a question of where are your parents? Mommy and daddy, kung sa mga parents ng mga kids, tayo yung may hawak ng bola. Tayo yung dapat magprotekta sa mga anak natin, lalo na sa social media space. So, yun lang yung take ko doon. Wala namang humingi ng opinion ko, so. Pero yeah, tama naman yung sinasabi niya. You have to be unique. You have to be yourself. You don't have to imitate somebody. They can be an inspiration to you. Make content. Make someone happy. Make someone laugh. Make them an inspiration. Probably siguro, I can say, yung mga tao talaga na hindi nila alam kung sila magsisimula. And that's okay. Wala namang nagsimula na alam kagad nila yung ginagawa nila, di ba?